nga ba ang globalisasyon? Mabuhay! Ako nga pala si Micaela Gomez Calimas. Sinasabi sa libro na ang globalization ay ang pagkakaugnay-ugnay ng mga bansa, kultura at mga tao. Pero sa totoo, hindi lang ito sa libro nakikita, kundi sa pang-araw-araw nating buhay. Samahan niyo akong alamin kung ano nga ba ang tatlong bagay na ginagamit ko upang makakonekta sa mundo. Tara! Kagaya ng phone na lagi kong ginagamit, maaaring galing ito sa South Korea, pero ang loob nito ay gawa sa iba't ibang panig ng mundo. Isipin nyo, sa bawat paggamit ko ng aking phone ay hawak ko ang isang bagay na naglakbay sa buong mundo bago pa ito makarating sa akin. Pangalawa, ang damit na suot ko. Maaaring galing sa India ang bulak, tinahi sa Vietnam at dinala rito upang ibenta. Maaaring binili ko ito dito, pero nagmula ito sa libu-libong kilometro. So, ang pangatlong bagay na-impluwensya sa akin o sa atin ng ibang bansa is yung ating pag-aayos. So, maaaring nagaya ko ito sa South Korea, yung mga products na ginagamit ko is galing ng Japan, ng US. So, ganun siya nakaka-apekto sa pang-araw-araw natin buhay. Alamin naman natin kung ano ang epekto nito sa atin. Meron tayong tinatawag na interdependence. Sabihin, walang bansa ang nakatayong mag-isa. Kung ano ang mangyari sa ibang bansa ay tiyak na mararamdaman natin dito. Kung matatandaan natin ang panahon ng pandemya, which is 2019, so, nang dahil doon tumigil yung pabrika, ang mabawasan yung biyahe ng mga barko, and also tumaas yung presyo na mga bilihin. So, pati dito sa Pilipinas is nararamdaman natin na kapag tumaas yung presyo ng langis sa ibang bansa o kapag may pagpapago sa ekonomiya ng Amerika, tumataas din yung mga presyo dito. Also, kasama sa tumataas yung mga kuryente, pagkain, and yung mga pamasahe. So, hindi natin maipaghihiwalay ang ating buhay sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng ito. So, ibig sabihin kung ano yung mga nangyayari sa ibang bansa is mararanasan natin dito sa Pilipinas dahil interdependence tayo sa ibang bansa o kumbaga nakadepende tayo sa ibang bansa yung mga resources na meron dito ay nanggagaling sa ibang bansa. Pero hindi ibig sabihin na magkakaugnay tayo o meron tayo interdependent o magkasama na. So, meron dito magandang mga naidudulot sa bansa natin. So, marami rin tayong makukulang mga pagkakataon. So, yung ating mga local farmers dito sa lugar na natin, yung mga product na nagagawa nila is pwede nilang ibenta sa ibang bansa. And also, pwede nilang mabenta yun sa pamamagitan ng internet, which is, yung internet is yung nagkoconnect sa atin sa iba't ibang mundo or iba't ibang panig ng bansa. So, dahil doon sa pagiging interdependence natin mga bansa is lahat tayo nakikilala, lahat tayo unti-unting nakikilala, and also ang ibig sabihin nito is lahat tayo lumalago, sabay-sabay tayong lumalago, and also sabay-sabay din tayong humaharap sa mga pagsubok kasi gaya ng sinabi ko kanina, kapag naranasan ng ibang bansa, sure na mararanasan din natin dito. So, naiisip niyo ba kung bakit kailangan din natin pag-aralan yung buong mundo, bakit hindi na lang tayo mag-focus dito sa bansa natin mismo? So, di ba maraming mga tanong na bakit pa kailangan natin alamin yung mga nangyayari sa ibang bansa? Hindi ba mas okay na alam lang natin yung nangyayari dito sa atin? So, para sa akin kasi, ang mga problema ay hindi lamang humihinto sa hangganan ng mga bansa or hindi lang siya sa isang bansa lang. Kagaya na lang ng presyo ng bilihin, trabaho, pagbabago ng panahon, at mga bagong kaalaman. So, lahat dito ay lumilipat mula sa ibang lugar patungo sa iba. Kagaya na lang yung mga kaalaman sa ibang bansa is hindi lang doon nag-stop. So, pwede rin natin malaman dito sa bansa natin. Kung ang alam lang natin or kung ang alam ko lang is about dito sa ating bansa, hindi ko maiintindihan, hindi ko ma-realize kung bakit na ba tumataas ang mga presyo ng bilihin, kung bakit ba naging ganito yung economy natin. And also, kung hindi natin pag-aaralan ng ibang bansa, is hindi natin malalaman kung saan ba galing yung mga bagay na ginagamit natin sa pang-araw-araw. And also, kapag alam natin yung tungkol sa ibang bansa, is mas magiging malawak yung pananaw o yung prescription natin sa mga bagay. And also, malalaman natin kung bakit na ba magkakaiba-iba yung pamumuhay ng mga tao. And dahil doon nalalaman natin na marami din pala tayong katulad at mas magiging maganda yung desisyon natin sa buhay para sa ating sarili and also para na rin sa ating komunidad. At higit sa lahat, handa tayo para sa hinaharap. So, ano man yung ating gawin, kung magtayo man tayo ng negosyo, magtrabaho, o maging magsasaka, is bahagi pa rin tayo ng mundo ito. So, kapag naiintindihan natin ito, yung buong mundo, yung bansa natin, is magiging handa tayo sa lahat ng pagkakataon. So, in short, hindi natin lubos na mauunawaan yung sarili nating bansa kung hindi natin alam kung paano umigikot ang buong mundo. So, sa ating lugar at ang buong mundo, yung lugar natin, yung bansa natin, at yung buong mundo, hindi siya kasi maghiwalay.
So, dapat alam natin kung paano sila gumagalaw ng magkasabay. So, ang globalisasyon is hindi lang siya nangyayari sa malalayong bansa. Nandito ito sa atin mismo, kagaya na lang ng sinabi ko kanina. Ang globalisasyon ay nasa ating mga phone, nasa ating damit, nasa ating pag-aayos. So, kapag naintindihan natin yung mga bagay, bilang dito lang o doon lang, mauunawaan natin na tayo ay bahagi ng isang malaking pamilya. And ayan yung tunay na dahilan kung bakit natin kailangan pag-aralan yung buong mundo, yung globalisasyon. At kung bakit natin kailangan pag-aralan yung mga pagbabago na nangyayari sa ating mundo.